bagong witness sa mga nawawalang sabongero. At dito meron siyang ikinuwento na mga detalye kung saan napakalaking bagay po nito para makatulong sa investigasyon na ginagawa ngayon sa pagkawala at kung sino nga ba ang mga involved at dapat panagutin sa pagkawala ng mga missing sabongeros. Pero dito po ay isasama din po natin kung bakit marami po ang naniniwala na posibleng madawit ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman sabi nila, ganun na lamang po ang pagtatanggol ng mga DDS o ng mga taga-suporta po ng dating Pangulo kay Atong Ang na isa pong malapit kay dating Pangulong Duterte. Tara, pag-usapan natin. So ito panoorin po natin ang balita para po sa paglutang ng ikalawang testigo. So ito panoorin natin. Eksklusibong humarap sa News 5 ang dalawang posibleng testigo sa pagkawala ng mga sabungero. Tinangka raw siyang ipapatay noon dahil sa pagtulong sa isang nakatakas na biktima. At live mula sa Calamba City, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, sino ang nakausap mong posibleng maging bagong testigo? Eksklusibo ko ang nakausap, si Arvin Mangiat, isang sabong master noon at isang konsehal na elected official na ngayon dito sa Calamba, Laguna. Ayon kay Mangiat, maayos naman yung samahan nila noon ni Patidongan, ni Atong Ang. Pagdating sa isabong, wala raw sila naging problema. Nagkaroon lamang sila ng lamat at pagkakaroon ng di unawaan bilang magkakaibigan nang itago niya ang isang nakatakas na sabongero doon sa AA Cobra Farm doon sa Santa Cruz, Laguna. Itong Santa Cruz, Laguna, maraming nawalang missing sabongero nga rito. Kaya medyo nagalit at nagtampo si Don Patidongan at ang nangyari noon ay pinaghinalaan siyang financier ng mga nag-chopping manok. At noong 2021 nga, ilang araw matapos nga niya itago yung sabongero, ay inambush na siya. Lahat ng bagay nito ay nalaman lamang niya nung itong lumitaw na si Patidongan at kinuwento na naging mastermind nga ng pag-ambush sa kanya ay sinasabing si Atong Ang. At narito yung kanyang payat. Kasi nung ma-ambush naman ako, hindi ko sinaspect si Mr. Atong Ang. At wala sa hinagap ko na magagawa niya sa akin. Unang-una, wala naman akong naging utang nung master agent ako. After 4 years, sasabihin ni alias Totoy o ni Dondon na may kinalaman si Mr. Atong Ang as mastermind sa pagkakaambush sa akin. O Gary, may iba pa bang nadiskubre si Mangiat sa paglantad ni alias Totoy? Alam mo sis, medyo nag-match yung mga pangalang inilabas ni Patidongan sa Napolcom ay pareho rin daw ng pangalan na inaalam niya noon pa, pero hindi niya ito pinangalanan. Sinabi niya na si Patidongan daw, base sa kwento nga, ay may kinalaman sa pag-ambush nga kay Mangiat. Nagalit daw kasi sa Atong Ang nang itago nga niya yung mga sabongero, yung isang sabongero na nakatakas sa AA Cobra Farm at matapos ito ay pinagbintangan na nga siya na isang financier ng mga nagcho-chopping manok. Pero hindi pa raw siya, si Mangiat, magsasampa ng kaso laban sa mga pulis. Kasi kinakailangan pa raw niya ipa-cross-match lahat ng bala. Nasa 200 daw ito, 80. Base sa kanyang impormasyon, kailangan mag-cross-match para malaman kung yung mga bala nga na mga umambush na pulis sa kanya ay mga bala rin ng pulis na sinasabi nga ni Patidongan sa kanyang affidavit sa Napolcom. At hiningan nga natin na reaction dito si Atong Ang, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang binigay na reaction. Sis. At nasaan naman ang nakatakas na sabongerong tinutulungan daw ni Mangiat? Oo, sis, itong nakatakas na sabongero na to ay buhay hanggang sa ngayon at ito ay nasa isang safe house, Ito sana yung magiging susi para pangalanan yung ika-35, 36 hanggang 40 na sabongero. Kasi yung mga Calamba na missing sabongero ay hindi pa rin na isasama sa listahan hanggang sa ngayon. Pero itong tao na to natatakot kasi lumantad at darating pa raw yung panahon bago siya lumantad, sis. At samantala naman, may reaksyon na ba, Gary, ang mga pulis na idinadawit ni alias Totoy sa issue ng mga missing sabongero?
Assess sa text message na pinadala sa News 5 kahapon ng mga aktibong pulis, itinanggan nila yung akusasyon ni Dondon Patidongan. Handa raw sila makipagtulungan sa investigasyon para linisin ang kanilang mga pangalan. Itinanggi din ni dating NCRPO Chief Jonel Estomo ang alegasyon ni Patidongan. Inihahanda na raw niya ang kanyang legal team para magsampa ng reklamo laban kay Patidongan. Una nang sinabi ni Patidongan na si General Estomo daw ang may balak na ipapatay siya. Samantala, nagpadala ng summon ang NAPOLCOM sa 12 pulis at binigyan sila ng 5 days para naman sumagot. Sis. So pag nagkataon po kasi, no, yung isa pong nakatakas na sabongero na ngayon po ay nasa safe house, malaking tulong po ito para sa investigasyon ng NAPOLCOM. And hopefully, days, no, sa mga lilipas na araw, ay magkaroon na po ng malinaw kung sino nga po ba dapat ang panagutin sa mga sa pagkawala at sinasabing namatay na ng mga missing sabongeros o pinatay. So ito makaparing magiging mas matibay pa po lalo itong mga ebidensya na nauna na po na naipresenta no ng unang witness natin, ng mga unang sinabi niya kasi meron pong pangalawang testigo at idinadawit po niya ang pangalan ni Mr. Atong Ang. So ngayon, ano pong ibig sabihin nito? May malaking tsansa po kaya na posibleng si Mr. Atong Ang nasa likod ng pagkawala ng mga missing sabongeros. Well, hindi po natin alam, no, kasi wag po tayo masyadong maniwala sa mga sinasabi-sabi, di ba, hanggat wala pong matibay na ebidensya. Pero eto lang po yan mga kaparing. Kapag yung mga nakuhang boto po sa Taal Lake ay napatunayan po, no, na isa po sa mga kaanak ng mga biktima o kapag nag-match po ang kanilang DNA, kahit isa lang po kahit isa lang po doon sa mga buto na yon ang mag-match sa DNA po ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero, then tapos na ang kaso. Dawit na po dito si Atong Ang at posibleng na siya na po ang primary suspect po sa pagkawala ng mga missing sabongeros. So posible po na si Mr. Atong Ang na ang mastermind at posibleng siya na ang mananagot sa batas dahil sa mga pagkawala ng mga missing sabongeros. At dito po natin mapapatunayan na totoo yung mga sinasabi ng naunang witness, diba? So ngayon, bakit kaya posibleng madawit ang pangalan ng dating Pangulo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Alam naman po natin na malapit si Atong Ang kay dating Pangulong Duterte. Diba? Sinasabi pa ng ilan na magkaibigan, which is nakikita naman po natin. Ngayon, mismong si Pangulong Duterte po kasi yung nagtanggol o yung sinasabi na hindi dapat alisin o iban, tanggalin ang isabong kasi nga napakalaking pera po ang pinapasok nito sa gobyerno. Kumbaga, ayon po sa dating Pangulo, ay nasa mahigit 400 million po bawat buwan ang naipapasok daw na pera. So kaya po sinasabi ng dating Pangulo na hindi dapat alisin ang isabong sa bansa. Ngayon, marami po kasi mga DDS o mga taga-suporta po ng mga Duterte ang naniniwala na kapag madiin na sa kasong to si Atong Ang, posibleng madawit din ang pangalan ng dating Pangulo. At posibleng pangalawang kaso na naman ito nakakaharapin ni Pangulong Duterte, diba? Hindi pa nga po siya tapos sa ICC, tapos eto, meron na namang panibagong kaso na haharapin ng dating Pangulo. Yun po yung pananaw ng mga DDS o ng mga taga-suporta po ng dating Pangulo. Kaya sila ay suporta po ang ilan sa kanila na si Mr. Atong Ang po ay inosente. At yung mga nakuhang boto sa Taal Lake, kumbaga tanim boto o gawa-gawa lamang, scripted. So marami po mga DDS ang suportado po si Mr. Atong Ang. At sinasabi na inosente po siya at pilit po siyang ginigipit para makuha yung kanyang yaman. At pilit po siyang ginigipit para madawit din ang pangalan ng dating Pangulo. Yun po ang pananaw ng mga DDS. Hindi ko po nilalahat, pero marami po sa kanila ang ganon. Diba? Kung mababasa po natin sa mga komento, marami po sa mga DDS, even ang ilan po sa mga DDS vlogger ang nagsasabi o naniniwala na inosente daw po si Mr. Atong Ang at gawa-gawa lamang. Yung mga witness na lumutang ay binayaran daw. At yung mga botong nakuha ay tanim boto o scripted o hindi totoo. 'Di ba? Sabi nila, bakit bago yung sako na yan? 'Di ba? Ilang taon hindi pa rin na ano. So yun po yung pananaw nila. Kaya ang tanong, madadawit kaya ang pangalan ng dating Pangulo? Hindi po natin masasagot yan sa ngayon kasi hindi pa naman po kumpirmado na si Mr. Atong Ang nasa likod ng pagkawala ng mga missing sabongeros, 'di ba? Malalaman lang po natin yan kapag kumpirmado na si Mr. Atong Ang nga. No, so doon na po magkakaroon ng mga panibagong investigasyon
kung sino pa ang mga kasama ni Mr. Atong Ang na mga mastermind o posibleng idawit pa sa kaso. Kaya doon pwedeng pumasok ang pangalan ni Pangulong Duterte kasi siya po ay malapit kay Atong Ang. No? So, posible pong idawit ang dating Pangulo o posible naman pong hindi. Di ba? So, malay po natin. So, abangan po natin yung mga susunod po na update para po sa mga nawawalang missing sa Bungero. So, bago po tayo magtapos, don't forget to like and subscribe.